tanan mura magdisbalanse mas daghan diri kaysa diri. But praise God, God is so good sa atong kinabuhi. And nakita gyud nato how God works do sa matag usa ka nato and throughout the week. I'm so blessed seeing sa mga participants or athletes nato nga nagparticipate sa ato ang sports activities. You know what? Even you are watching not as a player, pero nagalantaw lang ka, you will see nga, if each one will do their part, if each one will, kung yun ba ka ng daga, lantaw nga ang iyang tumong is to contribute to make the team mudaog. And basically, our Family Day celebration is not just to win a prize, but it's really winning the relationship sa matag usa. By building that relationship, which is the goal of our church, especially unity, and therefore we become a blessing to others. In the same manner, sa ato ang kinabuhing Kristohanon, even sa atong pamilya, a true unity happens when self-reliance, ang atong kaugalingon lang atong lantangon, ibutang nato sa likod in the backseat and allow Christ to roll in our hearts. And that is really an ultimate game changer for any home. And basically, mo na siyang giingon, a family that praises, and plays together stays together. Let us pray. Lord, nining kabuntagon, salamat kaayo Ginoo sa imong kusog nga imong gihatag kanamo. Kanang makasimba kami diha kanimo, Lord, sa espiritu o kamatuoran. Kanang mubarog kami Ginoo, mubayaw, musimba sa buhi nga Dios nga among gialagaran. Ug nining kabuntagon Ginoo, magpamalandong kami sa imong pulong. And allow, Lord, na bisan sa kanindot sa relationship o unity within the church or within our home, dunay mga argumento, dunay mga disagreement nga dili malikhayan nga mugawas gyud kini. Lord, we are going to meditate upon your word, not to react on the circumstances, but we, as a church, tudluan kami on how we respond when arguments come sa among pamilya, sa among kaugalingon, or even sa among workplace. Bless us all together, Lord, as we meditate upon your word today. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Katong assignment, katong naka-attend sa Sunday school last Sunday, doon na tayo assignment about isulat nimo og maghatag kag praises sa imuhang asawa, sa imong anak. Unya explaining to them bisang ginagmay kay nga butang to appreciate sa ilang pagtabang, sa ilang kaayo kanimo. Imo bang himo o pipila ba sa ato naghimo niini? We've been doing that last night. Tungod kay maor may panahon nga magtigom kimi. But what I really appreciate is that if each one will look at the positive side of the person, lami kayo ang relasyon. Tama? Pero kung mali ang tanawon sa usa, ang kasaypanan sa usa, ang kalimitasyon sa usa, diha na magkaguliyang ang atuang pamilya. And basically, mao kini ang disenyo sa Ginoo. What a beautiful design by God. Nga dunag yo'y nindot og healthy relationships. Tali sa pamilya, tali sa iglesia, tali sa simbahan or sa eskwelahan or sa atong mga amigo or even sa atong workplace. Mao ginay nindot kaayo nga disenyo sa Ginoo. But in spite of all the kanabang gina-develop o gusto na tong i-build nga healthy relationship, nindot kaayo nga ang pamilya dunay gugma.
dunay acceptance, dunay forgiveness, dunay peace, dunay encouragement, and even helping each other to grow spiritually. Mao ginay nindot kaayo nga disenyo sa Ginoo. Apan musugot tag sa dili mga kaigsunan, even sa atong pamilya, manggawas kining gitawag natog argumento. Murag tanan man siguro tani agi ni ini. Nindot nga relasyon, pero problema kay dunay argumento. Nindot nga disenyo, pero dunay argumento. Kung dunay argumento, nanggawas na ng misunderstanding, harsh words, ang sakit mga kaigsunan, when past mistakes, ibalik-balik, sadto, inganig yung ka. Inganig yung ka. Bisag na humana ang problema nga naagian na sa pamilya, balik-balikon pagyapon ang sayop nga nahitabo, nga hagbayrang na human to nga problema. Makarelate bang mo ni ini? Kamu kitang mga ginikanan or asawa o bana. Bisan ginagmay, nindot na kayong preparasyon sa Domingo sa buntag, na bikil lang sa pulong sa Ginoo, mangluod na, dili na ganahan mo adto sa simbahan. Harsh words, unresolved hurts, past mistakes, and even anger, mao ni makapahilayo o makadaot sa relasyon sa tao. Mangutan ako sa matag-usa kaninyo karon and those who are joining us online. Have you ever won an argument but lost the relationship, especially to someone you love? Nakaagi na bata, nga ni daog tas sa argumento. Grabe na tong supporting, mauni ang akong point. Mauni ang gusto na kong mahitabo. Mao kini ang akong nindot nga argumento nga mahitabo. Og ato pag yung i-insist that I am right. Pero moagbot na gali, mo insister na gayta ni ini, because we want to win our argument, pero na-lost na ang atong relationship, mabantayan ninyo, after sa maong conversation, magkamingaw ang panimalay. Iya-iyahay sod sa kwarto, manglak, ang kasing-kasing halayo na, bisan pa og maghigda ang asawa og bana. Pikil, kung dunay dili maayo nga relasyon, bisan og 1 foot lang ang diferensya sa paghigda, murag 1 ka kilometro ang iyahang paghigda. Why? Tungod kay nahilayo na o nagpalayo na ang maong relasyon. And that relationship is being wounded. So today, mo kini ang atong sentro sa atong meditation karon, winning arguments, losing relationships. On the context of protecting the unity of the church, protecting the unity of your home, protecting the unity of your friendship, at the same time protecting at the unity at the workplace. Dili malikayan ang argumento, but if you choose to look at the person nga gusto nimong ipasiguli ang relasyon, mao kini ang tumong sa atong meditation karon. And that is based on James chapter 1 verses 19 to 20 and reinforced by Colossians chapter 3 verses 12 to 15. To give you the background a little bit of nganong gisulat kini Apostle James ngadto sa mga early believers at that time, tungod kay mauni ang nahitabo. They were forced to
flee, ni palayo sila, ning lakaw sila sa ilang mga tagsa na mga panimalay because of intense persecution. Grabing pag-persecute sa mga early believers at that time. Imagine the stress. Bantay gyud ninyo, makarelate po ta ni ini. If we are being pressured by poverty, if we are pressured by financial constraints, and we are being pressured by hardship sa panginabuhi, hardship sa tanan natong pagahimuon daw, pigado, gali. Impatience, magkagamay. O magkadako ang impatience, or patience, magkagamay. Manggawas na na, gamay nga bikil, heated arguments come out, then division right inside the church. Mauni ang nahitabo. When James observed nga ang mga Kristohanon at the time, sa grabing pressure nga nagapanghitabo sa ilang komunidad, gamayng bikil didto sud sa pamilya o ganayng bikil sulod sa simbahan, nang gawas na, and nagkahinay-hinay, nagdivision ang matag usa, hangtod nagpalayo, bisan magkitaay sila, mo smile o gamay, pero ang relasyon nagkalayo. And that is what Apostle James will tell us now today. How we are going to respond sa situation kung doon na may argumento or disagreements nga atong mahitabo sa atong pamilya, sa atong iglesia, or even sa atong community. Why? Because, very, very basic, it is never worth winning an argument if, in the process, you lose the relationship. Balik ko na ko. If, in the process, sa imong argumento, bisan niong nidaog ka, pero kung nawala ang nindot nga relasyon, you have to consider that. Drawing from this ideya nga gihatag ni Apostle James, we can learn 3 practical ways to build relationship in our family, in our own family, in our church, or even in our workplace. 3 practical ways to build a stronger relationship with the objective of putting value in peace, with humility, and reconciliation. So, there are 3 practical ways according to James chapter 1, verses 19 to 20. Number 1, be quick to listen. Mga babae, nature na gyud ni ninyo nga inyo yung detalye og unsay nahitabo. Mao gini siya, mauni. Unya kaming lalaki, structured nga, punto-punto ang kuan. Ana. Pero ang babae kay, grabe gyud ka detalye. Bisag ni ingon namin, nakasabot namin, sige, padayon. Kagabi share akong asawa ni ini, unya, I am being reminded by this message. Be quick to listen. So, hinahinay siya, nya kay litanya man arang ka detalye kaayo. Unya, nadugay, sige na kung kubi-kubi sa akong kuan bag kay akong pasabot mga, nakasabot ako, palik-palik. But then I realize, my intention is to reply but not to understand. Mga kaigsuunan, Apostle James reminded us today, when he said, be quick to listen,
wala ni magpasabot nga kinahanglan nga muriak data dayon sa atong nadungog. Mao ni ang gusto niyang ipaabot kanato. Listen to understand, not to reply. Mga kaigsuunan, and those who are joining us online, kasagaran bikil sa panimalay, kasagaran bikil sa relasyon, because each one is thinking ug unsaon niya pag-reply sa imong gisulti instead of understanding unsay gusto niyang ipaabot kanimo. Again, sa atong iglesia, if each one will listen to understand and not to reply, this is what it means. You have to be quick to listen by genuinely seeking to understand others before jumping in to defend yourselves or ourselves and make our point. Mga kaigsunan, to avoid conflict and to avoid disagreements and to avoid arguments, listen to understand first, not to reply. Mga bana nga niya karon, kung mulitan niya manggali ang imong asawa, make it sure nga atong sabton ang gusto niyang ipaabot para masabtan nato ug unsaon po nato pagsulti after we understood. Kamong mga kauban sa office mates, naagyoy atong mga kaubanan sa trabaho nga mo dali ra kayo mo flare up, dali ra kayo mo komentaryo, dali ra kayo mo sultig negatibo. Instead nga libakon nato siya, let us listen with humility, with an open heart. Mao kini ang unang gipaabot ni Apostol Santiago kanato about James chapter 1 verses 19 to 20. Mao kini ang summary of that point number 1. The first response to conflict is not speaking. Dili ning musulti ta dayon, but it is listening. Listening before defending yourself. Lahi man ni dili man ni korte. Kung sa korte, you have to defend yourself. But in a family, in a relationship, in a workplace, in the church, o even sa atong friendship o sa school, listening before defending yourself. If each one will think nga mao kini ang dapat natong himuon, let us also listen to understand, not merely to answer. Listening. Listen to the emotion behind the words. Daghag pamaagi sa pagsulti sa gugma. Daghag pamaagi sa pagsulti sa unity. Kanang musulti ta og higugma pero ang iyang dagway layo ra kay sa pulo nga iyang gisulti, layo kayo. And today we are being reminded that we even listen when we disagree. Na-learn po ko ni ini, bisag mo disagree, I have to listen first before I will tell something. Next, maminaw gyud ta sa atong asawa, sa atong bana, sa atong anak, o sa atong ginikanan. And my son told me yesterday, Dad, you have to apply what you preach. Akong ipaabot pud sa inyo kanina tong tanan. Kung nadungog man nato kining pulong sa pagsulti, may tungod sa gisulat ni Apostol Santiago, let us also do what it says. And the last is listening before judging. Kasagaran nato will jump into a conclusion
Muhusga dayon ta before telling unsay nagapanghitabo. You know, nagkagubot ang nahitabo sa Zamboanga because of katong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Everybody jumped into a conclusion. Everybody judged dayon sa tao even without looking at the background unsay nagapanghitabo sa sitwasyon. So let us also be careful sa ato ang kaugalingon even sa atong mga pulong. Kay kung dili takabantay ni ini, kaning pulong mao'y gamiton pod sa yawa to hurt somebody. And I'll go to point number 2. Be slow to speak. Everyone should be quick to listen, slow to speak, according to James chapter 1, verse 19 on that part. Be slow to speak. Or in other translations, slow to react. Kinahanglan nga dili kaayo tamo lukso dayon sa atong konklusyon, kundili sabto na to ang detalye nganong nagapanghitabo kini. Why? Because we need to choose our words, to filter our words carefully, and we have to speak with grace. Which means, let us think before we speak, because words matter. Dali kayo, daghan kay kog mga kaila sa trabaho, sa akong mga amigo, barkada. Kada mabikil, daing mugula sa imbaba, pamalikas diri, pamalikas didto, nga usahay dili maayo paminawon. And you know, words has power and it matters a lot. Mga kaigsunan, eksperyensado naman tayo, except kani mga bata pa nga niya karon. Bisan nagnahumana ang argumento, bisag nahumana ang disagreements, og nasettle na ang tanan. Pero ang pulong nga atong nagula sa atong baba, mulinger kini bisan sa atong kamatayon. Naay daghan na kong mga kaila nga bisan tuan na sila dito naghigda og nagluyan nagihapon. Grabe ang iyahang kaligutgot og kasuko tungod sa iyang igsuon. Tungod sa yuta nga wala matarong og bahin. Tungod sa propiedad nga wala matarong og baligya o magbahin og tarong. Tungod sa relasyon nga wa gyud ma-repair og ma-reconcile, even to the point katong mga pulong nga nangagi 20, 30, 40 years ago magbalik-balik sa ilang panumduman tungod kay grabe kahait ang mga harsh words nga nagula sa ilang mga bama. And today we are being reminded according to Apostle Santiago when he said, let us be slow to speak. Og inyong mga bantayan kitang mga kaubanan nga naa sa iglesia o sa atong pamilya. When I am about nga magsugod na og flare up ang akong kaugalingon nga moabot na ko sa anger, I try to control it and I have to use words that will not hurt bisan og sayop siya. So akong pagahimuon para dili madala niya sa iyang kuan nga magdumot siya nako ang akong ginahimo mao kini. Nakasuko ko nimo pero akong gipaningkamutan nga dili ako makasala. Pareha kang Jesus Christ. Nasuko siya kay gihimo ang templo nga balagyaanan og kanaglain-lain nga makuan. Iyang gipangtuwad ang mga lamisa pero wa siya makasala. We can also do that at the height nga grabe na gyud bisag sayop na gyud kaayo, we can have an open rebuke
instead of secret love. So what we are going to do is Proverbs 15:1, it says, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." Unsay pasabot niini mga kaigsunan, kung we are confronted with arguments and disagreements sa atong pamilya o sa atong trabaho, ang pagsulti sa pinalumay nga pagtubag makahupay sa kasakit. Pero kung init kayo ang tinubagan o niya mutubag puta o harsh words, it will stir anger. So mga kaigsunan, reminder ni Apostle Pablo pod in Ephesians chapter 4 verses 29. Ingon pa siya, "Let no corrupting talk come out of your mouth." Mga kaigsunan, please control your words nga mugula sa inyong baba. Kay bisa na og gusto nimong bakwion, dili na gyud nimo mabakwi kay nasulti na nimo. Ang lisod kayo mga igsuon, katong pulong nga nagula sa imong baba, grabe kaayo ang kasakit og dili ni maka-build up sa pamilya. Pero kung nindot kaayo ang imong mga pulong, it is good for building up sa relasyon sa pamilya, relasyon sa workplace, relasyon sa eskwelahan, relasyon sa mga friends, o kinatibuk ang relasyon sa ato ang iglesia. Pangutana, mga kaigsunan, kanatong tanan. Apostle James told us that let us be quick to listen and let us also slow to speak. What if gipush na gyud ta to the limit nga murag mo action na gyud tag kasakit o nasaktan na gyud ta pag-ayo, and that is point number 3. Be slow to get angry. Or other terms, be slow to become angry. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. All we have to do is to control your emotions, choose patience, and forgiveness. Balikan ako tong senaryo nga naglagot ko sa akong mga kauban sa trabaho. And I am being reminded, kung masuko ka, nga grabe ng imong kasuko, nagtrabaho man ko sa sagingan, murag nag-umido ng akong kasakit, akong gihimo, nag-ihap ko og saging 1 to 100. Siging, murag, grabe na yun, nag-umido na yun akong kasuko, kay kanang unreasonable na kay ang tao, unya dili na ko ganahan maminaw sa iya. Naan ako sa punto nga murag mo buto ng akong kaugalingon, pero instead I am being reminded on this, be slow to get angry. Unsay teknik, nag-ihap kog mga saging perting daghana, wa pa ko kaabot sa 100 kapunuan, ning hupay na ang akong kalagot. Mga kaigsuunan, dunay dako kay nga wisdom nga gihatag ni Apostle James ngadto kanatong tanan. The reason why iya kining gisulat tungod kay dunay lesson nga atong ma-learn kanatong tanan. Kung si Mrs. o si Mr. maghuna-huna gyud kanunay nga iyang i-control ang iyang emotion,
nga kung grabe na gyud kaayo ang kainit sa arguments, akong hangyo sa mga asawa nga niya karon, pangita mog silhig. Ayaw ibunal sa imong asawa o bana, kundili panilhig. Unya kanta og pagdahig og pagpasalamat sa Ginoo. Walay 5 seconds o 10 seconds, human ang problema. Walay argumento mahitabo. Pero mga kaigsunan, diha namang gyud magbikil tungod kay dali kaay ta malagot, maakig, maitok ug sa bulano pa. That's why Apostle James reminded us nga dili puy-an nato ang anger that will lead us nga masuko kay ta hangtod mo flare up ta. Dunay instance sa akong kinabuhi nga wa nako mapugni ang akong emotion. Grabing pag-flare up sa ako ang kasuko ug hangtod karon mahinumduman nako ang akong sayop nga akong nahimo. Ug I know makarelate pud mo niini. Ang uban nakong mga kaila, ang ilang kapungot, ilang i-post sa Facebook. Wa mamontay labot si Meta o si Facebook sa ilang kasuko, pero didto niya iyaw-yaw o ilitanya nila ang ilang kasuko. Pero doon na po ko'y akong amiga, trabahante kauban ako, sekretary nako sa office. Iyahay, lahi pod ang iyang style. Kung naas siya sa iyang kaubos, sa iyang kaugalingon, baka nang grabe na kayo gibati na siya ang kaugalingon, she will text and post in the Facebook, unsa ka maayo ang Ginoo in spite sa ilahang naagian. So kitang mga Kristohanon and those who are joining us online, kung naa manggali ta sa kapungot sa atong kaugalingon, instead of sharing this sa Facebook, instead of sharing this sa inyong friends, dapat family matters lang to. Akong hangyo kaninyo, share this to Christ. He understand you sa inyong mga gibati. Because according to what Paul objectives or what Apostle James objective is this, aron malikayan nga dali rata masuko, mangutan ta sa atong kaugalingon, how will I respond in a way that honors Christ? And Proverbs 14:29 or panultihon 14:29 nagkanayon. Ang taong mapailubon, maalamon gayod. Apan ang tao nga daling masuko, nagpakita sa iyang pagkabuang-buang. Kung naamoy kauban, kaila, sa simbahan, sa pamilya nga dali ra masuko, please remind them according to Proverbs 14:29. Ang tao nga dali masuko, gihulagway kini sa usa ka buang. Mga kaigsunan, a family can have a beautiful house. A family can have a successful children, or a family had have good jobs, or even a family attend church service like this. But if every arguments or every disagreements become a battle, the family may look blessed on the outside, while our relationships are slowly breaking
on the inside. Mga kaigsunan, sometimes we pretend that we are all okay. Even there is a simbahan na hurt pero we just pretend to be okay. Our or our church could be a successful and a beautiful church. Pero kung dunay mga argumento o disagreements nga mugawas manggali nini, unya wala ma-reconcile, and it become a battleground instead of a praying ground. Kanang relationship, mabantayan nimo, lami kaing imong kaistorya, pero kung maigo na gali imong kasing-kasing, dili na kaganahan mo lingi sa tao, di na po kaganahan mo tingog, og magkalayo ng inyong relasyon. So, asawa, bana, mga anak, churchmates, and workmates, nga niya karon. In a Christ-centered family, the goal is not to win the argument. The goal is to preserve the relationship and reflect Christ. Balik ko na ko. In a Christ-centered family, the goal is not to win the argument. The goal is to preserve the relationship that reflect Christ. The focus of our attention is not on the human nga pamaagi sa pagresolba sa case, but let us look at the example of what Christ has done. Grabe kaayo ang tinuod ba nga ikaw ang Dios nga gisulti sa mga Hudiyo nga ikaw gyud ang Misaya? Tubag ka nako kay pwede ka nakong i-release sa akong gahom according to Pilate. But Jesus in front of them, in front of the Pharisees, in front of the priest, He stayed silent. Mga kaigsunan, if you're humble enough and you stayed silent, I know, makarealize ang tao sa imong kaatbang, and they will greatly amaze sa imong kinabuhi. In spite sa mga pulong nga iyang nadungog, you stayed silent because you choose peace and you choose better relationships. In summary, aron dili malimtan na to, there are 3 ways to build stronger relationships with the objective of listening to each one by quickly we have to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. And that is basically, if we as a church, as a family, will listen, think, and respond with patience, we reflect Christ and build stronger relationships. Balik ko na ko. Human as we are, dunay limit ang atong pagpasaylo. Human as we are, dunay kulang ang atong kahibalo. Human as we are, limited po ang atong mga pulong nga mugula sa atong mga babaw. And Apostle James reminded us, when we are confronted with arguments and disagreements, these 3 vital and practical ways in order for you to build a stronger relationships. Wow. Dali ra kayo na memorize, and you have to memorize this. Be quick to listen, be slow to speak, and be slow to get angry. And that is where
gisuportahan kanini Apostle Pablo when he wrote this Colossians chapter 3, unsa ka mahinungdanon ang pagsulob sa imuhang kaugalingon with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kaning verse 12, ug imo kining sulubon sa imong kaugalingon, dali ka kay nga kasabot, you are so very kind, mapainobsanon ka, gentle ka sa imong pag-istorya, unya mapasensyoso ka, wa gyud tawo nga masuko nimo. Ikaduha, kung doon na may mga argumento, mga hitabo, bear with each other and forgive one another. Wa gyapon ni. Kung naa may argumento, then stop, forgive, and pray. Ayaw gyud tuguti nga kung dunay gossip o dunay mga chismis nga mabot kanimo nga walay klaro, Mr., Mrs., Brad, Sis, let us stop that issue and let us pray nga ma-resolve na. Kaysa atong dawaton, akong igsulti ni Kuya Sildo, din si Kuya Sildo musulti na pud sa uban, hangtod nga dili natingala ka nga ning kainap na ang problema nga wa gyud masulban. Colossians chapter 3 verses 12 or 13 it says, forgive one another. 14, and over all these virtues, put on love. And what one of my favorite verse sa akong kaugalingon, when all these disagreements, arguments nga panghitabo, verse 15 is, I normally, kuang yun ka na bang, let the peace of Christ rule in your hearts. Kung dunay peace of Christ nga naa sa imong kinabuhi, and that will rule in your hearts, in your mind, your spirit, I doubt nga dunay problema nga baga panghitabo. Before I close the message today, I want to invite you to just take a deep breath. Bow your head and let's bring this home sa atong kaugalingon o sa atong kasing-kasing. As we bow down our head and close our eyes, right now, in the quietness of this moment, I want you to picture a specific face. Katong dagway sa tao nga imong na-encounter nga grabe kaayo ang imong kasuko. Grabe sa mga pulong nga iyahang nasulti o grabe kaayo ang imong experience na imong naagian. Maybe it's someone in your home. Or maybe your co-worker or your classmates that frustrates you. Or a friend nga mo'y naghatag kanimo o ka-hustle instead of building the relationship. Just picture them in your mind. Then ask honestly these questions as our reflection when you look up to the screen today. In my relationship with my family, or with my friends, with my workmates, am I fighting to win their heart? Or I am fighting my ideas and broke the relationship? Number 2, am I quick to listen, or I am just waiting for my turn to speak? And the third one, am I letting my anger dictate my response, or I am letting Christ's patience shape my heart? Mga kaigsunan, Jesus didn't come to condemn us. He came
to listen you. He came to forgive you, and even He came to bridge that gap between the holy God and a sinful man. Right now, katong tao nga naa sa imong unahuna karon nga naa kay kaligutgot, surrender him or her ngadto sa Ginoo. Give him or give to Christ kanang imong mga sharp and harsh words, your defensiveness and your pride, and allow and ask the Holy Spirit to grace, for the grace this week, unya imong i-control ang imong kaugalingon o imong mga pulong nga mugula sa imong baba, and open your ears and love like Jesus. Basically, that's the meat of today's message. And to summarize the point that I'd like to share to all of us today, win the person, not the argument. Choose to bridge the gap with a quick ear to listen and a quiet tongue. And above all, a Christ-like heart. Because God did not bless our families merely so that we could be a blessed. God blessed your families, our families, so that through the way we love, through the way we forgive, through the way we listen and live together, this is the ultimate goal. Others may see Christ. And that is our theme for this month. Blessed family, blessing communities, and let the peace of Christ rule in our hearts. God bless you, and good morning.